Mapagpalang araw sa inyong lahat. Nais ko pong ibahagi ang salita ng Diyos. Sa palagay mo ba na may plano ang Diyos kung bakit mo binuksan ang video na ito? Maaari mong panoorin hanggang sa dulo ng video na ito. Itong Biblia ay ang salita ng Diyos at dito nangungusap ang ating Panginoon. Sabi sa Hebreo 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay malaki ang nagagawa sa buhay ng tao dahil ito ang tunay at katotohanan ng buhay natin. Subalit, may mga nagagawa tayong mga kasalanan na ayaw ng Diyos. Sabi sa Galatia 5 verse 19 to 21, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang hapas na pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Sabi sa Roma 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kahit tayo ay isang makasalanan, ako, ikaw, tayong lahat nagkasala, mayroon pa din nais ipagkaloob ang Diyos sa atin bilang regalo. Sabi sa Roma 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang gustong ipakaloob sa atin ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kailangan lang natin ito tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi sa Efeso 2 verse 8 to 9, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Ang ibig sabihin nito ay hindi sa ating mga mabubuting gawa tayo ay maliligtas, kundi sa ating pananampalataya sa Diyos. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya walang sino man makakahigit sa ipinakitang pagmamahal sa atin ng Panginoong Hesukristo. Mahal na mahal talaga tayo ng Diyos. Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Ang ibig sabihin nito, dahil sa ating mga nagawang kasalanan, tayo dapat ang binugbog
sinaktan, hinataw, nagbuhat ng krus at ipinako. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, si Jesus ang nagsakripisyo ng lahat at inako niya ang lahat ng parusa upang iligtas tayo mula sa kamatayan ng ating mga kasalanan. Efeso 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Ang ibig sabihin, nilinis tayo ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang lahat ng mga kasalanan natin nagawa. 2 Corinto 5 verse 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Dahil sa nakipag-isa na tayo sa Panginoong Hesukristo, magkakaroon na tayo ng bunga ng Espiritu. Sabi sa Galatia 5 verse 22 to 23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyatiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Sa pamamagitan ng bunga ng Espiritu, tayo ay makakapamuhay na may pananampalataya at may pag-ibig. Dahil nakipag-isa na tayo kay Hesukristo, kasama na natin ang Diyos sa lahat ng mga gagawin natin at sa lakbay ng ating buhay. Sabi sa Pahayag 3 verse 20, tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kundi ring gininuman ng aking tinig at bubuksan ang pinto. Papasok ako at kakain akong kasalo niya. Ang Diyos ay kumakatok at nag-aantay na papasukin natin siya sa buhay natin upang samahan ka niya sa lahat ng pagdadaanan mo sa buhay. Kapatid, tayo ay manalangin at ilapit natin sa Diyos ang buhay natin. After ko manalangin, sabay tayo mananalangin at uulitin mo lang ang sasabihin ko upang magkaroon tayo ng personal na panalangin sa Panginoong Hesukristo. Ako na muna po ang mananalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po ako sa inyo sapagkat ginagamit ninyo ang buhay ko upang maibahagi ko ang kaligtasan sa mga tao at tanggapin kayo bilang Diyos na tagapagligtas. Maaari niyo na po akong sabayan sa pananalangin. Panginoon, ako po si nagpapakumbabang lumalapit sa inyo. Inaamin ko na ako ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat na makasama ka dahil sa aking mga nagawang kasalanan. O Diyos, patawarin mo ako sa aking mga pagkakasala at nagpapasalamat ako dahil sa pag-ibig mo sa akin. Ibinigay mo si Jesus upang ako ay iligtas sa kamatayan ng kasalanan. At buong puso nagtitiwala na sa iyo at nananampalataya sa iyo upang magkaroon ako ng buhay ng walang hanggan. Kaya simula ngayong araw, ako ay binigyan mo ng karapatan na maging anak mo. At isa na akong bagong nilalang
at wala na ang dating pagkatao ko. Tulungan mo akong mamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa inyo lang ang kadakilaan. Ito ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Welcome kapatid sa bagong buhay na binigay sa iyo ng Diyos ngayong araw. Tandaan mo ang petsa ngayon dahil ito ang iyong spiritual birth. Sapagkat ipinanganak ka na muli sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Nasusulat sa Lucas 15 verse 10, sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumatalikod sa kasalanan. Ang ibig sabihin, masayang masaya ang Diyos at ang mga anghel sapagkat nagsisi tayo sa lahat ng ating mga ginawang kasalanan. Sa pamamagitan ng bunga ng Espiritu, tayo naman ang gagamitin ng Diyos upang ibahagi natin sa ating pamilya ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Gawa 16 verse 31. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Upang lalo tayong lumago sa ating pananampalataya at mas lalo natin makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Josue 1 verse 8. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ang dahilan ng kung bakit natin ibinabahagi ang salita ng Diyos. Sabi sa Mateo 28 verse 19 to 20. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kapatid, maraming salamat. Ngayon, maaari na tayong humayo at ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao dahil nalalapit na ulit dumating ang Panginoong Hesukristo.